Kim Chiu at Tony Gonzaga, pinagsasabong ng mga netizens. Kim Chiu, todo effort sa event. Paolo Avellino, parang distant. Netizens, may reaksyon. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Okay mga ka-trenders, grabe, eto na naman tayo sa isa na namang mainit na chika sa social media. Alam nyo na, hindi talaga nauubusan ng intriga ang show business. At ngayon, dalawang bigating pangalan ang ating pag-uusapan. Yan nga yung sina Kim Chiu at Tony Gonzaga. Oo mga ka-trenders, mukhang may gusto na namang magpasabong sa dalawa. So ayun nga, ang usapan nagsimula dahil napansin ng ilang netizens na parang magkaiba raw ang pananaw ni na Kim at ni Tony. Lalo na pagdating sa mga isyong panlipunan. Si Tony kasi matagal nang kilala sa pagiging matatag sa kanyang mga paniniwala, kahit minsan controversial. Samantalang si Kim, mas vocal ngayon pagdating sa mga environmental issues, lalo na tungkol sa pagmimina o mining. Kaya na mag-post si Kim kamakailan sa X patungkol sa kalikasan. Ayun, nag-ingay na naman ang internet. Ang sabi ni Kim, quote and unquote, araw-araw tayong pinoprotektahan ng mga bundok laban sa bagyo, baha at matinding init. Tahimik lang silang nakatayo, walang hinihinging kapalit, pero patuloy silang nagbibigay ng buhay, ng hangin, ng ginhawa. Sana ganun din ang gawin ng mga nasa itaas. Sana marinig nila ang sigaw ng kalikasan bago pa man maging huli ang lahat. Ang ganda, 'di ba mga ka-trenders? Ramdam mo yung puso sa bawat linya. Hindi lang ito basta post, may lalim, may damdamin. Parang gusto niyang ipaalala sa lahat na huwag nating hayaang sirain ang kalikasan na araw-araw tayong pinoprotektahan. Sinundan pa niya ngayon ng quote and unquote, hayaan silang maging sila ang mga bundok na bumubuhay, ang mga bundok na tahanan ng maraming nilalang, ang mga bundok na nagsisilbing proteksyon ng Luzon at ng buong sambayanan. At syempre hindi mawawala ang kanyang panawagan na quote and unquote no to mining. Walang construction, walang pagwasak. Kung kaya nilang protektahan tayo, kaya rin natin silang ipaglaban. Pagkatapos nga noon, boom, sunod-sunod na ang reactions online. Marami ang natuwa at humanga kay Kim dahil ginamit daw niya ang platform niya para magsalita patungkol sa isyong malapit sa puso ng mga Pinoy. Sabi pa ng karamihan, bihira raw ngayon ang mga artista na may lakas ng loob magsalita patungkol sa ganitong topic. Pero syempre hindi mawawala ang mga nagkokomento na quote and unquote, uy parang iba si Tony ha. Alam niyo na mga ka-trender, social media yan. Lagi may paghahambing. Kasi nga si Tony daw ay minsan na ring nasangkot sa issue patungkol sa kanyang pag-i-endorso sa isang party list na may kinalaman nga sa mining. Kaya ayan, napunta tuloy ang usapan sa Kim versus Tony. Pero kung tutuusin, magkaiba naman talaga sila ng pinanggagalingan. Si Tony may sariling prinsipyo at advocacy, habang si Kim mas nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi ibig sabihin na kailangan pagbanggain sila. Iba lang talaga ng laban, iba ng paraan ng pagpapahayag. May mga netizens din na nagsasabing dapat nga raw hindi ito gawing versus. Kasi at the end of the day, parehong babae, parehong matatag at parehong may paninindigan. Yung isa ginagamit ang boses para sa faith at empowerment. Yung isa naman para sa kalikasan at kabutihan ng bayan. Parehong may puso mga ka-trenders. Pero syempre hindi rin mawawala ang mga gusto lang magpaingay. Yung tipong magpo-post ng mas okay si ganito, mas may sense si ganyan. Alam nyo na, typical yan sa online world. Pero kung iisipin natin, sayang 'di ba kung puro pagkukumpara lang? Mas maganda sana kung parehong tingnan bilang inspirasyon. Imagine nyo kung lahat ng artista ay gagamitin ang platform nila para sa mga makabuluhang bagay, hindi lang para sa fame, kundi para magbigay awareness sa mga totoong issue, ang laki ng maitutulong noon. Kaya siguro nag-click ang post ni Kim kasi totoo, sincere at hindi pampatrend lang. Sa mga komento naman, halos pare-pareho ang sentiment. Hanga sila kay Kim at sana raw mas marami pang artistang tulad niya na may boses at puso para sa bayan. Pero hindi rin dapat kalimutan na si Tony may kanya ring ginagawang mabuti sa ibang paraan. Kaya kung tutuusin, hindi naman ito tungkol sa kung sino ang mas tama. Kasi sa dulo, pareho silang may karapatan sa opinion nila. Ang mahalaga, marunong tayong makinig at matutong rumispeto sa iba't ibang pananaw. Hindi kailangan lagi may sino ang panalo. Kaya ako mga ka-trenders, feeling ko, dapat palitan natin yung narrative. Hindi Kim versus Tony, kundi Kim and Tony. Dalawang babae na may paninindigan, may tapang at ginagamit ang boses nila sa magkaibang paraan. Pero may isang goal, makapagbigay inspirasyon at gumawa ng kabutihan sa sariling paraan. So ayan mga ka-trenders, kayo, anong take nyo rito? Dapat bang pagbanggain pa si Kim at Tony? O panahon na para matutunan nating makinig sa magkakaibang opinyon ng may respeto? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mas maraming boses na gaya nila, matapang, totoo at may malasakit.
Next topic naman tayo mga ka-trenders. Grabe, ito na naman tayo sa isa na namang mainit na usapan online. Alam kong curious din kayo dito kasi sobrang nag-viral talaga ang mga clips na ito. So pag-uusapan natin ngayon na naganap sa The Alibi Grand Launch na ginanap nga last week, Tuesday. Ay nako, halos lahat ng netizens napakomment sa mga video ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang daming napansin, lalo na sa mga gestures at interactions nilang dalawa. Iba talaga pag may chemistry sa screen, lahat ng kilos napapansin ng mga marites online, di ba? So ayun na nga, sa mga lumabas na clips, makikita mo si Kim at Paolo na magkatabi sa event. Si Kim as usual, very lively, all smiles at parang gusto niyang i-lighten up yung mood. Pero si Paolo, medyo tahimik, parang reserve lang. Hindi naman basta sa suplado pero alam mo yung parang may distansya. Ganun nga yung vibe na nakuha ng mga netizens. Tapos may moment pa na parang inaaya ni Kim si Paolo na lumapit o makipag-usap pero si Paolo steady lang, walang reaksyon. Medyo neutral lang ang expression. Kaya ayun, instant trending. Sabi nga ng mga netizens, bakit parang si Kim lang ang nag-e-effort? Yung iba naman, sinabing baka pagod lang si Paolo o baka hindi siya comfortable sa dami nga ng cameras. Kasi let's be real, kung artista ka, minsan gusto mo rin magpahinga sa labas ng character mo, di ba? Pero kahit ganoon, si Kim talaga nagdala ng good vibes. Parang hindi siya apektado, tuloy lang sa pagiging bubbly niya. She's still smiling, still warm, and super friendly pa rin. Kaya tuloy mas lalo pang napansin ng mga tao yung contrast nila. Si Kim very expressive, si Paolo very calm, at doon na nagsimula mga haka-haka online. May isa pang clip na kuhang-kuha habang naglalakad silang dalawa papasok sa event. Si Kim cheerful, parang nagbibiro pa. Pero si Paolo composed lang talaga. Walang halong sweet moments, walang tinginan masyado. Kaya yung mga netizens, ayun, iba-iba ang opinion. Yung iba na dismaya kasi parang cold nga raw si Paolo. Pero marami rin nagsabi, baka ganun man talaga siya, introverted, tahimik, hindi masyadong expressive sa public. Tapos yung iba pa, napansin daw na parang medyo awkward si Paolo kapag si Kim na yung lumalapit. Kaya ang daming nagsasabing, ay baka friends lang talaga sila. Pero syempre may mga fans pa rin na umaasa na may kilig pa rin sa pagitan nila. Kahit minimal lang ang interaction, may tension pa rin daw. Ang nakakatuwa pa, kahit simpleng tinginan lang o maliit na gesture, boom, viral agad. Yung mga captions pa ng mga reels, very dramatic. Tipong, quote-unquote, Kim napahiya sa ginawa ni Paolo o quote-unquote, Paolo parang walang gana kay Kim. Pero kung titingnan mo mabuti, hindi naman talaga mukhang may masamang nangyari. Parang normal lang, baka caught on an awkward moment lang talaga. At kung ako ang tatanungin, baka iba lang talaga yung personalities nila that night. Si Kim, friendly at ma-PR talaga yan. Si Paolo naman low-key at chill. So baka hindi naman issue pero syempre dahil kilig team up sila sa The Alibi, inaabangan talaga ng mga fans kung may spark pa rin off-cam. Ang ending tuloy, mas naging intriguing yung tandem nila kasi kahit walang masyadong interaction, may something pa rin na hindi mo maipaliwanag. Alam mo yung tipong tension na subtle pero ramdam mo? Ganun, kaya ngayon lahat ng fans nakaabang kung ano ang next ganap nila. So mga ka-trenders kayo, anong take nyo dito? Tahimik lang ba talaga si Paolo that night? O baka may ibang dahilan kung bakit parang distant siya kay Kim? Friendly gesture lang ba to o may something deeper na hindi pa natin alam? Ang sigurado, itong The Alibi Grand Launch, hindi lang basta promo event, naging hot topic talaga online. Lahat ng kilos, lahat ng tinginan na pag-uusapan. Ganyan na talaga ngayon, kahit simpleng interaction, boom, viral agad. So ayan mga ka-trenders, abangan pa natin kung anong next sa dalawa kasi sa ngayon, kahit walang kaswitan, ang dami pa ring intrigue sa kanila. At kung ganito palagi ang vibe sa mga public appearances nila, aba sigurado kung hindi matatapos agad ang usapang Kim at Paolo. And there you go mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!